Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Sa pinagpalang Sabado ng umaga mga kapatid, November 22, 2025. Good morning na po sa ating mga kapatid na magang nagising. Good morning na Sister Alicia, Brother Nilito, Tatay Ernie. Good morning Sister Mau, Brother Joseph Trinidad. Good morning. Ayan, good morning na po sa bawat isa. Tunay nga pinagpala na po ang araw na ito mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Alayan natin siya ng papuri at pagsamba sa umagang ito. Siya po ay karapat-dapat na alayan ng papuri, handugan ng pagsamba, alayan ng papuri sa araw po na ito. Sister Jocelyn, good morning. Yes, Lord God. Praise you, Lord. Ate Ana, good morning. Sister Marilo, good morning. Sister Beth, good morning po. We praise you, Lord God. Hallelujah. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, yes Lord, and renew a right spirit within me. And cast me not away from thy presence so long. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, yes you are, and renew a right spirit within me. And cast me not away from thy presence so long, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. You are my strength and I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, you give up, I'd be a fool. You are my all in all. Si Jesus, Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? Seeking my sin, my cross, my shame, blessing again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, I pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. And cast me not away from thy presence so long, and take not thy Holy Spirit from me. Hallelujah. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me.
Jesus. You are the Lamb of God. Worthy is your name. Worthy is your name. Lord, sa umagang ito, salamat po, Panginoon. Sa umagang kay ganda, sa pagising mo, marami pong salamat. Minsan pa, papakumbaba po kami, Panginoon. Humingi po kami ng tawad, Lord. Cleanse us, purify us from all unrighteousness, O God. Thank you, Lord God, that you promise that we confess our sins, Lord. You are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Father God, for thy forgiveness today. Panginoon, muli namin tinataas ang daily vibrant word sa umagang ito, Panginoon, Lord. Ikaw po maghari, O Diyos. Saya mo, Lord, na ang liwanag ni Kristo, ang siyang magningas sa aming pong buhay, Panginoon. Ikaw po ang aming tagapagturo sa araw po na ito, Lord. We acknowledge that apart from you, we are nothing, Lord God. Salamat po. I pray, dalayan ko din po, Panginoon, sa akin pong platform na ginagamit, Lord. Maging, Lord, stable ang internet, Lord God. Maging, Lord, ang mga kapatid namin na manunood, makikinig, Lord. Yung silang apoy, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Salamat po sa araw na ito. We entrust to you everything today. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan, magandang umaga na. Good morning na. Sister Josephine Jongko. Pastor Annie, good morning. Ayan. Napasarap po magpuri, umawit sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Lalo na pag ganitong mga oras sa umaga, no? So, yan. Good morning na sa bawat isa. Yan. Keep on tagging po, no, mga kapatid, no? And keep on mentioning names para po sila ay maka-tune up, maka-tune in dito sa ating live streaming, mga kapatid, no? So, without further ado, tayo na po ay mag-umpisa sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang title po, Spiritual Dullness. Okay, natalakay na po natin yung spiritual leprosy. Natapos na natin. Spiritual ignorance. Natapos na din natin. In yung spiritual alignment. Natapos na din natin. So ngayong umaga, pag-uusapan natin about spiritual dullness. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10, sabi po ni Haring Solomon, sabi niya, if the axe is dull and one is not sharp in the edge, then he must use more strength, but wisdom bring success. Sa Tagalog, kung ang palakol ay mapurol at ang isa ay hindi patalasin ang gilid, kung gayon, kailangan niyang gumamit ng higit na lakas. Ngunit ang karunungan ay nagdudulot ng tagumpay. Sa iba pong translation sa NLT, sabi po dito, using a dull axe requires great strength. So sharpen the blade, that's the value of wisdom. It helps you succeed. Yan, medyo malinaw dito, no, sa New Living Translation, mga kapatid. So purihin po ang Panginoon sa kanyang dakilang salita. So spiritual dullness, tayo po ay hindi exempted po dito sa ganitong klase. Because even in the Old Testament Christian, sila din po ay nakaranas nito. Sa history at sa kapanahon na natin. Titingnan natin yung mga Israelites in the wilderness. They saw miracles every day but still grow dull. Di ba? Nagreklamo po sila. Binibigyan sila ng Panginoon ng cloud by day, fire by night. Yan yung bread from heaven. So also, sa kapanahon na natin, even the early church, mga kapatid, tayo din po ay vulnerable. Yan, prone sa ganitong scenario. Because, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, spiritual dullness o kapurulan, o sa ibang salita, kaungasan, ay ang patuloy na panlalamig. Yung gradual loss of sensitivity to God. Patuloy na panlalamig, pagbagal, at pagiging manhid sa presensya at kalooban ng Diyos. Minsan ba dumating sa punto, itong mga bagay na ito ay ating nararanasan, gradual loss of sensitivity to God, slowly drifting. Unti-unting nalulunod, losing hunger. Dati, nung umpisa,
napakasigasig. Oo. Ano siya, yung talagang excited siya sa lahat ng gawain, no? And becoming spiritual numb. Yung sasabi natin na nagiging unti-unti nagiging spiritual, namamanhid na siya. Wala nang epekto, wala nang karanasan, wala nang apoy, yan, sa kanyang puso. Also, tinawag ito ng Bible na dull of hearing. Titingnan natin yung Hebrews chapter 5 verse 11, they shall not enter my rest. Di ba? Mapurol na pandinig. O sa mga henerasyon ngayon, di ba? Isa po yan sa naging machine ni Satan, na yung mga bata, talagang ang hirap na utusan. Ang dami mga alibis. Dull of hearing. Ano pa? Hardened heart. Oo. Kaya sabi po ng Hebrews 3:13, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Diba? Yung pusong matigas. Selfishness. Lukewarmness. Sa Revelation chapter 3 verse 16. Diba? Sabi po dito, diba? I will vomit you out of my mouth. Sa Laodicea. So ito po yung mga ibang kapahulugan, mga kapatid, na binabanggit sa Biblia. So, spiritual dullness happens when the heart begins to lose sensitivity to God. Iyan po yun. Iyan po yung sinyalis, mga kapatid. Naniniwala po tayo, you still believe but you don't burn. Ibig sabihin, wala na yung apoy. Oo. Naglilingkod tayo pero wala na yung apoy. Nawala na yung fire. Nawala na yung passion. Kumbaga, obligasyon na lang para lang may masabi yung tao. Wala na yung talagang deepest desire, yung commitment. Wala na. And you still pray, but without fire. Minsan ba nasubukan na natin, nananalangin tayo, pero yung panalangin natin, nasa kisame lang, hindi nakakaabot sa langit. Pag ganun-ganon, yung prayer natin, walang tamang direksyon. Diba? And also, as a church tayo, pero, sabi nga nila, yung present ka, pero yung mental mo, yung spiritual mo, naglalakbay, malayo, iba ang iniisip. Di ba mga kapatid? Without hunger and thirst of the Word of God. It is not neglect or distraction, but slow drift away from intimacy with God. Yan po ang isa sa kahulugan po ng spiritual dullness, mga kapatid. Yung unti-unti kang nalulunod sa paglayo sa presensya ng Diyos. Para bagang allergy ka na pag nabanggit yung salitang Christ o church. Diba? Parang ayaw mo na marinig yung fellowship. Yan. So ano po ang sabi ni Solomon dito, mga kapatid? Solomon teachings that preparation is better than a sure effort. A dull axe, diba? Alam mo naman yung palakol. O, pag nasa probinsya ka, ito yung talagang ginagamit, no? Lalo na sa pag ng mga panggatong. Oo, very familiar po tayo. Yung mapurol na palakol, kapag iyan mapurol, kaya nga, nung kami po ay nasa probinsya, no? Ito po yung ginagamit namin. Meron kaming panghasa dyan. Bago namin gamitin yan yung palakol, hahasain talaga yan. Meron siyang panghasa, no? May panghasa dyan na tinatawag na sa Bicol carborundum, no? Hinahasa po yan bago gamitin yung palakol, no? Kasi nga, kapag mapurol yan, mga kapatid, mas matagal, mas matagal biyak ng kahoy. Yan. Mas maraming puwersa pag pampurol. Pero sabi dito, a sharp axe represent wise work with greater success. Yung kaya nga, pag matalim na po siya, minimal na lang, less na yung puwersa mo. Kasi matalim na, mga kapatid. So ano po ang lesson nito? Sabi ni Solomon, wisdom multiplies effectiveness. Effort without wisdom leads to exhaustion. Sabihin yung mahahapo ka. Di ba naranasan natin yung naubos yung maghapon, pero wala tayong nagawa. Nangyari lang, nahapo tayo.
Di ba? Kasi nga, walang direksyon. Walang planning. Walang konkretong planning, mga kapatid. Para bagang bahala na. Yan yun eh. Suntok sa buwan, bahala na kung ano mangyari. Minsan may mga ganong mga kaisipan, no, mga kapatid. Ito ay humahantong lamang sa pagkahapo. And yet, nagkaroon ka ng pagninilay-nilay at naisipan mo, bakit ito lang? Di ba? Yung ganun po yung mga kapatid. Just like Acts, our spiritual life also become dull when not maintained. Kaya nga, meron tayong mga programa na ginagawa. Opo, sa ating pong church, meron tayong mga programa dyan. Para hindi tayo maging mapurol. Oo, ang ating spiritual, mga kapatid. Kasi, pag napabayaan natin, hindi yan na-maintain natin, mayroon pong tendency yan, na maagaw ng mundo o kaya ni Satan. Sa ibang bagay, may dadivert sa ibang bagay. Kaya sabi ito, a dull spirit works harder but accomplishes less. Di ba? Yung mapurol daw na spirito, marami kang effort pero less yung accomplishment. Dull in prayer, dull in devotion, dull in worship, dull in obedience. Di ba? Nahahapo tayo. Hindi tuloy na bibigyan natin ng full potential. Yung nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Yung accomplishment, hindi talaga siya, tawag ito, masaya, no? Kasi nga, dull yung ating spirit. At meron pang tendency yan, mga kapatid, na kapag ang spirit natin dull, prone tayo sa mga false teaching. Lalo na kapag hindi ka nagbabasa ng Bible. Mas malaki ang chance na madali kang mahikayat kasi wala kang matibay na pundasyon. Dahil kasi yung spirit eh. Unlike kapag meron kang pinanghahawakan, yung Biblia, yung katotohanan, alam mo kung paano i-execute na kahit man may mga flaming arrows sa puso mo o sa isipan mo, may mga nagwi-whisper sa'yo, hindi ka basta-basta maniniwala. Kasi meron kang pananampalataya, meron kang firm foundation. Meron kang Bible na binabasa. Kaya nga apart from the Bible, di ba? We are miserable. We are lost, di ba mga kapatid? Kaya kaya ito yung tinuturo sa atin ni Solomon, mga kapatid. Kailangan sharp axe tayo, hindi yung dull axe, mga kapatid. So, ano po ang signs and symptoms of spiritual dullness? Number 1, manhid sa tinig ng Diyos. Yung ayaw mo nang pakinggan yung salita ng Diyos. Halimbawa, sa church, no? Hindi ka na masaya sa worship service. Ayaw mo na makinig ng worship song. Ayaw mo nang makinig sa mga preaching. Di ba? Manhid ka na. Ano pa? Wala nang gana sa salita ng Diyos. Yung ngayon, wala ka ng appetite. Kung sa pagkain, wala ka ng appetite. Nagkaroon ka na ng panlalamig, sabi dito, sa panalangin. Lumalamig ka na sa panalangin. Dati excited ka. Dati gumagawa ka pa ng journal. Prayer request. Nagsusulat tayo. Pero ngayon, wala na. O minsan naman, nagpupuri tayo pero wala nang conviction. Yung pagpupuri natin in vain. Sabi ni Paul, madaling ma-offend o ma-distract. Ito po yung mga sintomas o mga signs and symptoms ng mga taong meron pong spiritual dullness, mga kapatid. Madaling ma-offend at ma-distract. Ano pa? Unti-unting nawawala ang apoy at kauhawan sa paglilingkod sa Diyos. Gusto lagi may kapalit. Ano pa? Unti-unting lumalayo sa presensya ng Diyos. Ito po yung mga symptoms, mga kapatid. Kaya mahalaga na ma-aware po tayo dito. So, ano ba ang pinagmumulan? What are the causes of spiritual dullness? Number 1, neglect of the Word of God. Without feeding on Scripture, the soul starves. Tanda natin na ang pagkain ng ating spiritual ay salita ng Diyos. Kung hindi natin sa pinapakain, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nagbabasa ng Scripture, yung kaluluwa natin,
Mag-i-starve yan, mga kapatid. Kaya wag tayong magtaka, samot-samong mga problema dumating sa atin. Kasi wala tayong panangga, wala tayong panlaban, wala tayong pinanghahawakan na promises ng Panginoon. Ano pa? Unchecked distraction, busyness, kills intimacy. Diba? Na kahit pati Sunday, pinagpapalit na natin, yung gawain, diba? Pagiging abala sa buhay. Mas pinipili yung mga bagay-bagay na hindi nabibigyan ng kaluwalhatian, kaluguran ang Panginoon. Work, entertainment, minsan nakakalungkot, pinagpapalit natin. May gawain ng Sunday, pinagpalit dahil merong ang concert. Concert ng mga worldly. Nakukompromiso. Ano pa? Hidden sin or compromise. Small crack becomes spiritual numbness. Kaya wag natin baliwalain yung maliit na bagay. Wag natin bigyan ng entry point si Satan. A foothold si Satan sa atin. Kasi di natin namamalayan yan. Hanggat hindi mo yan pinapansin at hindi mo yan inaayos, maliit pa lamang, di mo namamalayan, nalulunod ka na pala. Diba? Namamanhid ka na pala. Saan nagmula yan? Sa maliit lang na bagay, mga kapatid. And forgetting God's work. Diba? Marami pong magawain, mga kapatid. When you stop remembering His goodness, your passion fades. Pagkawala sa focus at pagkalimot sa kabutihan ng Diyos. Diba? Kaya napakalaga yung journal, Meron tayong planning, mga kapatid, para hindi natin makaligtaan. May program. Para hindi natin makaligtaan. Mga kapatid, nandun tayo, naka-on track tayo. Mahirap kasi ma-miss yung opportunity. Lalo na yung presensya ng Diyos, mga kapatid. Iyon po yung mga pinagmumulan, mga kapatid. Dahil alam naman natin na ito po ay, sabi ko nga, hindi nito bago. Even yung ating pong mga patriarch, sila din po ay nakaranas po nito, mga kapatid. So what are the cure? Ano naman yung lunas of spiritual dullness? The cure is only found in Jesus Christ through repentance and faith. Diba? Number 1, the Spirit of God revives hunger. Revival start inside, not outside. Kaya nga itong ating bansa, kailangan ito talaga revival. Diba? Magkaroon ng great revival in this land, mga kapatid. Magkaroon talaga ng pagbabago inside. And number 2, the presence of God soften the heart. Na kahit gaano katigas ang puso ng tao, si Lord kaya yang palambutin. One moment with God can break months of dullness. Diba? Kaya nga wala tayong ibang gawin kundi isurrender sa Panginoon yung buhay po natin. Wala man tayong magagawa apart from Him. Diba? And His word rekindle the desire. Hayaan natin yung salita ng Diyos. Tulad po ni sabi ni Jeremiah. Jeremiah said, His word was like a fire in his bones. Diba? Kasi pag may apoy, may init, may ningas, mga kapatid, lalagablab yan. Kaya nga, sa fellowship, napakahalaga po yung lagi ka nag-i-involve sa mga fellowship. Kasi, diba, meron pong restriction dyan, yung baga. Ang baga po, pag sama-sama po yan, nagniningas pa po yan, diba? Pero pag ang isang baga yan, nahiwalay, doon sa kapwa niya baga, maya-maya, namamatay. Diba, mga kapatid? Kailangan kasi magningas, maging intact. Huwag natin kaligtaan yung pagtipon-tipon. So ano po yung teaching natin ngayong umaga? Number 1, loss of spiritual discernment. Kapag meron kang spiritual dullness sa buhay mo, ito po yung isang sa bagay na talagang kitang-kita sa atin. Yung kakulangan, loss of spiritual discernment, yung pagkawala ng spiritual na discernment. Diba? Hard to hear God's word. Hard to hear God's direction. Hindi mo na marinig yung tamang instruction. Hindi mo na marinig yung tinig ng Diyos. Kasi nga, nawala na yung sensitivity mo. Kumbaga, doon sa frequency, na out of frequency ka. Nawala ka doon sa tuning.
na wala ka dun sa focus, mga kapatid. Kaya kailangan, fine-tuning. Ano pa? Ito po yung number 1, loss of spiritual discernment. And number 2, fruitlessness. Walang bunga. John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Fruitlessness. Kasi ang tunay na Kristiyano, isa yan sa proof na ikaw ay may bunga. Madali kasi magsabi na I am a Christian, di ba? Pero ang tanong, yan, may bunga ka ba? Nakikita ba yung bunga? At yung bunga na yan, nanatili ba? Kaya nga yung fig tree, di ba? Nakita natin yung fig tree sa Matthew chapter 21. Nung nakita ni Jesus na walang bunga yung fig tree, ano nangyari? Di ba? Sinumpa. Kasi si Lord, mga kapatid, siya po ay naghahanap ng bunga. Yung manifestation, yung katunayan na talagang ikaw ay na-born again, na bago. Kailangan magbunga ka, mag-produce ka ng good fruits. Yan. Number 3, distance from God. Distance, yung unti-unti kang lumalayo sa Panginoon. Sabi po ng Isaiah 59 verse 2, but your iniquities separate you from God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Sin create distance, and dullness grow. Kapag ang kasalanan mataas, mas credible o kaya mas yung dullness po mas mataas. Kasi nga, mga kapatid, nagiging bulag na tayo sa katotohanan. Manhid na tayo sa kasalanan. Wala nang impact sa iyo yung kasalanan. Manhid na tayo. Ang tendency po diyan, tumataas po yung pagiging mapurol. Kasi iyan nga yan yung technique ni Satan. Iyan nga po yung kanyang gusto sa atin. So, paano natin i-apply, mga kapatid, ang mga bagay na ito? Number 1, return to your first love. Wala tayong ibang gawin, kundi bumalik tayo sa ating pong Panginoon. Sa Revelation chapter 2, verse 4 to 5, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, ano sabi doon? Repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. May solusyon, mga kapatid. May solusyon. Return to your first love. Kaya nga, alam mo, itong ating bansa, kung talagang seryoso po talaga, na mahal nila ang bansa natin, kailangan silang mag-repent. Bumalik sila sa Panginoon. Mag-repent, mga kapatid. Ito lang talaga ang kailangan. At hindi lang mag-repent, kailangan magdesisyon. Na talikdan yung kasalanan. Ano pa? Number 2, surround yourself with fire. Join people who pursue God passionately. Mag-involve ka. Sa mga gawain ng Diyos. Maging busy ka sa gawain ng Diyos. Maging busy ka sa kingdom ni Jesus. Di ba, mga kapatid? Proverbs 11:14, where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Lalo na kapag hindi malinaw yung yung mga pagdidesisyon natin, no? Napakalaga na magkumonsulta tayo sa mga mga tao o mga tao na naroon yung mature sila at meron silang passionately
na maglingkod sa Panginoon. Huwag natin gayahin yung walang ginagawa, pero maraming reklamo. Diba, mga kapatid? Surround yourself with fire. Sabihin yung fire dito, yung mga godly person. Oo, mga kapatid. Mga pastors, mga elders, mga deacons, mga leaders. Iyan po yun. Mga kapatid, yung mga tao na dapat nating samahan. Bakit? Hindi kanyan ituturo sa mali. Oo. Bagkus, sasamahan kanyan sa tama. Yung nga yung mga kapatid, join people who pursue God's passionately. Number 2. Number 3, pray for a tender heart. Ask the Holy Spirit to soften and awaken you. Kaya sabi po ng Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Manalangin para sa isang magiliw na puso. Surrender to God. Everything. Diba? Ilatag mo sa Panginoon. Hindi na yung mechanical na prayer. No? Hindi mo na kailangan pumunta pa sa templo para manalangin. No? Dahil si Lord, omnipresent. Kahit saan nandyan siya. All you have to do is to pray with tender heart. Diba, mga kapatid? Yan. So, as a question to consider, what areas of my life feel dull or numb? Anong mga bahagi ng aking buhay ang nararamdamang mapurol o minsan manhid? So mga kapatid, ito po yung ating tanong. Kayo na lang po ang sasagot nito. What areas of my life feel dull or numb? Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Good morning na po, Kuya Boyet from Riyadh, Saudi Arabia. Sister Mary Amoto, good morning. Sister Becky. Yan. Sister Vina. Madero Sipino. Yan. Good morning na po sa bawat isa, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon na I do hope mayroon tayong na-catch up na revelation, devotion sa ating buhay sa araw na ito, mga kapatid, na ito ay baon-baonin po natin, no? Bago man tayo ay lumabas sa ating tahanan, meron tayong konkreto na pangako na narinig sa umagang ito at baon-baonin po natin. Salamat po sa Panginoon dahil sa ganitong platform, no, na ma-maximize po natin. Na kahit saan po tayo, lugar, meron kayong internet, may cellphone, yan, makakapanood po tayo. At yung mga na-miss naman, yung live, meron po itong replay, no, mga kapatid. So maganda po dito, ang gagawin ninyo po is pakishare na lamang po sa ating mga kilala, kapatid, kaibigan, katrabaho, lahat po. I-share natin para marami po makapanood. At the same time, sabay-sabay tayong mapagpala, no, ng salita ng Diyos, mga kapatid. So salamat po, Sister Rebecca, yan. Ate Nitz, good morning. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, Lord. Salamat po for your word. Thank you, Lord God. Minsan pa, na muli mo kami, Lord, in-encourage, pinalalahanan, Lord God, sa aming buhay, na hindi ho kami, Lord, manatili, no, sa pagiging mapurol na Kristiyano. Bagkos, kami po ay patuloy na magningas, mag-apoy sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Lord, awaken my heart, Lord. Break every dullness and restore my hunger and thirst for you. Light the fire again in my spirit. Renew a heart and mind. Make me sensitive to your voice, quick to obey, and passionate in devotion. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Tunay nga sabi mo sa salita that if you lack wisdom, ask God. Thank you, Lord, once again. Kailanman di po kayo nagbago, noon, ngayon, at magpakailan pa man. Hanggang sa ngayon, nanatili ang iyong kapangyarihan. Lord God, salamat po sa umagang ito. Dalayan ko din po sa akin pong mga kapatid na meron pong makaramdaman. Physically, Lord, I pray in the name of Jesus. Touch their life. Padalin niyo pong kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Have mercy on them, O Lord. Hallelujah in Jesus' name.
Panginoon Lord, kami po ay nakikigalak sa mga kapatid namin na nagdiwa ng kaarawan ngayong araw, even anniversary. O Lord God, sa kanilang mga buhay, tuloy mo silang pagpalain exceedingly and abundantly, above all we ask or imagine, according to the power that works within us. Salamat po Panginoon sa araw na ito. We declare that Jesus is Lord over our life, over our family, over our church, over our ministry, over our Philippines. Salamat po Panginoon, pinupuri ka namin salamatan. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, maraming pong salamat mga kapatid. Good morning na po. Pastor Perseus, good morning na po sa bawat isa. Yan, to God be all the glory. God bless po.